Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na kami po'y binigyan mo ng pagkataon na kami po'y makapag Sunday service, Sunday school. Sana Lord, marami kaming matutunan sa iyong banal na mga salita. Maraming salamat Lord sa mga biyaya na binigyan mo sa amin araw-araw sa magandang panahon ngayon. Lord, thank you for all the opportunities and uh, purpose na binigay mo po sa buhay namin. Itong lahat, Lord, ay aming pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. At handaan na po natin ating sarili sa ating pagsamba at paikinig sa mamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos gamit po ang ating tagapagturo na si Pastor Oji po ang ating tagapagturo. Good morning. Can you hear me? Good morning. Naririnig niyo po ba ako? Opo, Yes, yes po. po. Yes, sir. Okay, so maraming salamat. This is the hour of our first offering of worship sa Panginoon. This is Sunday morning and I'm glad that you're here. Nakakalungkot lang, no? Kasi yung iba online pero hindi natin kasama ngayon dito sa Sunday School. But we will continue our lesson. Can somebody please read our text today? Do you still remember our text? Somebody please read our theme verse. Okay, na pinag-aaralan. Kasi nga, tingnan ko nga kung sino yung nakakaalam pa. Okay, please read and wag na tayo magsayang ng oras kasi late na naman tayo nagsimula. Parang nagiging tradisyon na natin to magsimula ng late, ano? Hindi magandang practice. So please read the verse. Sige, bigyan ko kayo ng clue. Deuteronomy chapter 6. Somebody read the verse, please. Deacon, can you read the verse, please? The verses, I mean. Hello? Naririnig. Are you with me? Nako, di yata kami nagkakarinigan. Hello? Hindi niyo ako naririnig? Good morning. Ako na Nagkakarinigan lang, ba tayo? Pastor. Ha? Okay, sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Okay, thank you, Pastor Gary. Okay, pwede ba ako mag-request? Pakibuksan nyo nga yung inyong mga camera. Kasi hindi ko ma-sure kung nagkakarinigan tayo o may kausap ako. Kasi may nabasa ako dun sa chat
puro ingay lang daw, hindi naiintindihan. Please open your cameras, please. Oh, thank you very much. Okay, there are 3, there are 4. Parang walang taga Dasmariñas, si Brother Rico lang ah. Anyway, sige. So last week dito tayo natapos sa holistic teaching as part of the Christian parents' responsibility. So we're talking about our daily opportunities for instruction. So hindi natin nililimitahan yung pagtuturo ng salita ng Diyos doon lang sa mga formal setting like Sunday school, Bible study. Dahil ang prinsipyo na binubuksan sa atin ng Panginoon is that in every opportunity, let's give instruction to our children. Okay? So, kasi yung sabi ng Bible sa kababasa lang ni Pastor Gary, talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise. Speaking of, ano po ang pinapakita rito? Ayan, ayaw na naman gumalaw ng aking outline. Ano nangyari? O, kanina pinractice ko to, gumagalaw naman. Ngayon, ayaw na uli. Okay, yan. So, we get this principle that our spiritual instruction should be practiced in the daily life of the family. Okay, now last week, may mga question na hindi na hindi natin nabigyan ng oras. Sabi ko, i-reserve nyo for our next meeting. So meron bang question ulit na gustong i-raise dun sa ating, bago tayo pumunta dito sa number 4 natin na pag-aaralan? Okay, CCF Youth. By the way, what is the title of our lesson? Ayun, meron ng taga Dasmariñas, si Locanias, nandiyan na. CCF Youth, will somebody, share the title of our lesson today? My family, my ministry. Okay, very good, very good. So we're talking about the spiritual responsibility of parents inside their homes. Okay? So, ang lesson, hindi naman para sa parents lang, para sa atin din lahat. Dahil, sabi nga nung tanong last week, paano kung yung anak ang convert, hindi yung nanay, or nahuling na convert yung magulang? Well, sabi ko nga, it's yun ang advantage ng pamilya nyo. Hindi ka na mahihirapang i-disciple yan kasi converted na. May intindihan ka na niyan. 'Di ba? So, merong mag-guide sa iyo kung paano mag-grow spiritually. Then pag sisikapan natin mga magulang na, kasi tandaan natin, pinag-aralan nga natin yung responsibilidad ay sa magulang, hindi sa anak, no? Kaya yung mga magulang magsisumikap. Kung nauna man yung mga bata, well, magsikap tayo na lumago para mag-grow din tayo kasabay nila dahil may responsibilidad tayo. Okay. So, siguro wala nang magtatanong, kasi sapat na yung oras na binigay natin para sa mga question. So, let's proceed to our next lesson. So, we are now on the fourth part doon sa discipleship responsibility ng mga magulang sa loob ng kanilang bahay. Una, nakita natin na dapat yung personal transformation or internalizing God's Word.
Secondly is the diligent teaching or the intentional discipleship. And last week, yun nga yung holistic teaching, yung everyday opportunities for instruction. And today, we will study the fourth. At pag may time pa, we will go to the fifth. Yung parental role as primary disciple makers. Yan, si disciple maker as a primary parental role inside their homes. Okay, somehow this is related doon sa pangalawa, no? But may ibang emphasis lang to, no? Ang emphasis nitong number 4 is we will going to look at our house or our home as a training ground, no? As a training ground. Ano yun? Parang robot. Maliwanag ba yung aking salita? Naiintindihan? Kasi may narinig ako parang robot. Boses ko ba yun? Hindi ko yung boses? Parang naglalag lang, Pastor, saglit. Naglalag. Naglalag ba ako sa lahat o sa iba lang? Okay naman dito, Pastor. Okay, sir. So hindi sa lahat. Okay, sige. O, dun sa kung naglalag man ako dyan sa inyo, sister, ay ano lang, konting tiyaga lang ha. Siguro kasi dahil you're moving, no? You're inside the car. You're some kind of a saucy lifestyle, no? Nagsa-Sunday school kayo inside the car. But anyway, sige lang. Magiging stable din ang signal ninyo, no? Okay, so parental is still your parental role, no? As a disciple maker. Medyo mabigat tong challenge na to, but wala tayong magagawa. This is part of your covenant with the Lord. Kaya I can't imagine a parent na medyo hindi na burden doon sa kanilang tahanan, no? Pero nawa sa atin ay maging maliwanag ito ngayong umaga, no? At maging ma-inspired tayo na part of our responsibility is to make our home as a first training ground, no? This is your first mission training ground. Sabi nga nung isang author na nabasa ko, kung gusto mong mag-train para maging effective na missionary ng Panginoon, you begin in your home. You start with your family. So, pakibasa nga yung nasa screen natin. Dito sa under the principle number 4. Ayan, sige. Somebody read principle number 4 in our screen. Nakikita niyo ba sa screen? Yes po. Yes po. Sige, pakibasa. Principle number 4, the home is the first and most important place of discipleship, and parents are the God-ordained leaders of that process. Okay, Ephesians 6:4. Basahin natin, Ephesians 6:4 sa inyong Bible. Hindi ko na sinama yung text kasi baka hindi na kayo magbukas ng Bible. Ayan, sige, basa. Ephesians 6:4. Ephesians 6:4, and you, Father, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Yun. Okay. Ang ganda nung pinapaliwanag sa atin dyan ni Apostol Pablo, no? Una, para sa mga kapatiran natin na taga-Epeso. Ano daw yung sabi? Lalo na sa mga ama, do not provoke your children to anger. Yan. Do not provoke. Medyo mabigat yan, no? Okay. Then sa last part ng verse 4, it's clear. Sabi, but bring them. In contrast, instead of provoking them to anger, bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Mabigat dun eh. Okay? But instead, hindi mo dapat gawin na maging dahilan ka bakit nagre-rebelde yung mga anak, yung mga bata. Yung kasi ang result niyan eh, yung provoking to anger. Siyempre pag nagalit yung anak, sumama ang loob,
pag nagtanim ng sama ng loob, nagiging rebelde. But instead, this is what the parents will do. Okay? Bring them up. Yun, doon na papasok yung discipleship mo sa kanila. That is bringing up. Na? The same word yan ng train them up or guide them. Okay? Kaya diyan natin nakuha yung prinsipyo ng pagiging disciple maker inside your home. Oh, kasi ang nakita ninyo yung verse, ang involved diyan ay yung anak mo. Oh, bring them up in the discipline. First, the discipline and instruction of the Lord. So dito natin nakita yung idea ng discipleship. Okay? There is the training and the giving of the instruction. Kaya mga kapatid, magandang training ground talaga yung tahanan natin. No? This is the place where you will train yourselves as parents while training your children at the same time. Ang ganda, no? Kaya yung tahanan natin ang unang training ground for mission. Kaya marami na overlook to no? Buti nga nakapag-masters kami ni Pastor Gary doon sa church leadership before. At actually doon ko to na naunawaan na leading your family. Tapos hiningihan kami ng mga example doon ni Dr. De Jesus dati, naalala ko pa. Para ma-internalize namin yung lesson. So na-realize ko, nga pala, no, bakit ganun? Ang eager natin, ang init-init natin mag-ministry sa ibang tao, pero sa tahanan natin, hindi pa natin nasi-secure kung they are strong Christian already, they are matured Christian already, no? Kaya yun pala yung malaking factor na bakit di tayo nagiging successful in our mission sa church. Then somebody had told me doon sa aming conversation sa isang chat, parang meron siyang isang suggestion na hindi pa ready yung church para sa evangelism. Well, hindi ko na lang siya sinagot kasi baka hindi rin siya ready sa maririnig niya, no? Talagang ganun. Pagka nakita mo na hindi pa ready yung simbahan sa evangelism and missions, first you will check your own house, your own family. Yourself, your family, then you can see the effect inside your church. Makikita mo yung epekto sa loob ng simbahan. Bakit? Yun yung prinsipyo yung tinuturo ng Panginoon din, ano? Bago mo tingnan ang dungis ng iyong kapwa, tanggalin mo muna ang muta sa iyong muka. No? Naalala niyo pa yun? Minsan may kumanta pa niya na OPM artist, no? Well, that is somehow biblical. So, ang pinatatatag talaga yung tahanan dahil especially dun sa father, dito sa Ephesians 6:4. By the way, this is not, hindi ito na compound lang sa ama. Sa Bible kasi, hindi normally na ginagamit ang ina. Kasi nga ang accountability sa ama. Pero generally speaking, this verse is for both the parents. Sa kultura kasi natin, may equality ng nanay at tatay, no? Kaya sa konteksto ng Philippine culture, ang extended application nito is both for mother and for father. Do not provoke your children to anger, but train them. Bring them up in discipline and instruction of the word. Sige, forward tayo kapatid sa ating outline. Nandiyan na ba agad tayo? Okay, now, sige, let's move. Principle, teaching children. Doon nga tayo sa principle. Sir, balik po tayo. Teach yun sa
Teaching children about God is a lifelong responsibility. Yan. Wala. Yan. Teaching children about God is a lifelong responsibility. Siguro yung mga parents, naiintindihan to, no? Kasi mula sa mga tatay natin, magmula sa mga lolo hanggang tatay natin, palagi itong itinuturo. Ako, ilang beses ko ito narinig sa lola ko eh. Narinig ko rin to sa tatay ko, no? Sa nanay ko madalas kasi tuwing dati nung unbeliever pa ako, sumasagot-sagot ako sa nanay ko eh. Palagi itong sinasabi sa akin ng nanay ko. Hoy, Ludyard, anak lang kita ha, nanay mo ko. Hanggat nandito ka sa bubong ko, susunod ka sa akin dahil responsibilidad kita. Narinig niyo naman sa nanay niya? Ha? Siguro narinig niyo na yan, no? Tuwing mapapagalitan kayo, tapos sumasagot-sagot kayo, palagi ang pinamumukha sa atin ng nanay natin. Well, actually, that is a principle from Proverbs 22:6. Teaching children about God is a lifelong responsibility. Okay, but in the context of being a Christian parents, yung pagtuturo patungkol sa Panginoon, ng mga unbeliever tayo, tinuturo sa atin, di naman palagi sa Panginoon eh, no? Mga unbeliever pa yung mga magulang natin, no? Pero palagi silang may mga payo, mga ginintoang payo. But as a Christian parents, this is the principle na dapat maintindihan natin. But tumalon pala tayo sa ano, no? Mamaya, sige, balikan natin yung quote mamaya. Anyway, mas importante ito. Proverbs 22:6. We are on the fifth part ng ating pinag-aaralan. Dito, dinidescribe naman dito yung ating lifelong commitment. Pakibalik mo nga ng konti. Tinatawag natin na ongoing instruction. Ongoing instruction. Yan. Very good. So, wag na yan. Sige, pakibasa na lang. Brother Ricky, pakibasa mo nga yung quote. Nabuo ko yan, inspired doon sa Proverbs 22:6. Okay, sige. Brother Ricky, pakibasa mo. As the heart warm the home, so much the word kindly every heart within. Kindle. Ano? Kindle. Kindle every heart within it. Let your household be a little church, where prayer, scripture, and holy living shine brightness. Okay, very good. Salamat, Brother Ricky. So as the heart warms the home, so must the word of God, kindle every heart within it. Let your household be a little church, where prayer, scripture, and holy living shine brightest. Okay, so tandaan niyo pong mabuti yan, ano? And this is the fifth. Okay? So principle, ongoing instruction. Dapat ongoing talaga instruction. Kaya tinatawag yan na deep-rooted commitment or lifelong commitment. So teaching children about God is a lifelong responsibility. So mga magulang, kahit na may mga pamilya na yan, may mga anak na yan, hindi pa rin natatapos yung responsibilidad natin na turuan sila patungkol sa Panginoon. Kaya nakakatuwa sa simbahan eh. Lalo na may lolo't lola pa kayo. Sipin mo yung lola't lolo ninyo eh. Siya pa yung nagpapaalala sa inyo. O sige, magkita tayo sa simbahan. Sunday ngayon. Nakakatawa yung gano'n, ano? Kaya mapalad tayo kapag meron tayong mga mahal sa buhay na mga mananampalataya. Maganda example dito, Pastor Gary, si Young Timothy, ano? Sino nakakaalala ng pangalan ng lola ni sa mama niya? Yeah, very good, no? Sino nakakaalala ng pangalan ng lola ni Timothy?
Si Louis. May Luis. may premyo kay Pastor Gary pag nakasagot. Si Ano Eunice, Pastor. Ha? Eunice. Buti na lang malayo yung nakasagot, Pastor Gary. Hindi makakuha ng premyo. Ay, ano pangalan ng nanay ni Timothy? Si Lois. Si Lois. Sipin mo from Eunice kay Lois and then Timothy. Sipin mo si Eunice, pinapaalalahanan pa rin si Timothy tsaka si Lois about the instruction of the Lord. Dahil sa kanyang commitment na disciple si Lois, yan ang naging bunga, si Timothy. Ang unang spiritual parents ni Timothy, hindi si Paul. Yung lola at saka nanay niya. Kaya hindi na nahirapan si Paul kay Timothy. Bakit? Deep-rooted yung deep-rooted yung commitment ng lola at saka nanay. In bringing up sa discipline and instruction of the Lord, yung buhay ni young Timothy. Kaya tandaan niyo mabuti yan. Kaya mga anak na narito nakikinig ngayon, minsan maiksi ang pasensya ninyo sa pakikinig sa lola at saka sa mga magulang ninyo eh. Kasi minsan dumarating tayo sa point na kapag natututo na tayo, naiisip natin minsan kasi based to sa aking experience minsan may mga feeling tayo na alam na natin lahat no? Kaya na natin ang sarili natin. Kung minsan dinidisregard na natin yung mga instruction ng magulang. Na etsapuera na yung mga nanay, lola natin kasi ang pakiramdam natin, hindi na tayo bata, magaling na tayo mag-isip, honor student ako, matalino ako, minsan disadvantage yan mga kapatid na wala pang mga magulang. Hindi pa mga magulang, I mean. Yung mga achievement ninyo, wag sana darating sa ulo, ha? Hindi porket mas matalino kayo sa mga magulang ninyo, sa pakiramdam ninyo, pwede nyo nang i-disregard yung kanilang mga instruction. Pwede nyo nang i-dishonor sila, no? Hindi po pwede yun dahil ang mga magulang ay maninindigan dahil sila yung under the covenant. They have the covenant responsibility sa Panginoon na gabayan kayo hanggang sa huli. So, irespeto ninyo yung kanilang responsibilidad sa Diyos. Hindi lang sa pagpapalaki sa inyo, kundi maging sa paggabay sa inyo hanggang sa huling panahon ng kanilang buhay. No? Kaya kung kayo mga anak ngayon na nakakasagot-sagot kayo sa inyong mga magulang, I suggest bigyan ninyo ng oras para lumapit kayo sa mga magulang ninyo, humingi kayo ng tawad sa kanila. Dahil yan ay kasalanan na naiipon, hindi ninyo alam hanggat hindi niya nabibigyan ng daan para ayusin. Yung lalo na may mga rebellious tayo ng mga kaisipan, dahil feeling nga natin, sapat na tayo eh. Okay? Pero tandaan ninyo, hindi kayo aabot kung saan kayo naroon ngayon without your parents guiding you as a gift from the Lord. Okay? Huwag niyong kakalimutan ninyan. Kaya yung Bible, ilang beses inuulit, respect your parents, obey your parents, honor your parents. Napakadaming beses siya inulit-ulit sa Biblia. Okay? Kasi mananagot sila sa Panginoon kapag napabayaan nila kayo. Mga parents, hindi naman ang paalala sa atin ng Panginoon yan. There must be a deep-rooted commitment, no? It is your lifelong responsibility to guide your children. Kaya wag din tayo magpapabaya sa kanila, no? Hindi paglaban natin yung ating responsibilidad alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Kasi kung mga Kristiyano naman yung mga anak ninyo, sigurado ako maiintindihan nila ang role ninyo ngayon. Dahil pinag-aaralan natin, itinuturo ng Diyos, and in fact,
iniuutos ng Panginoon sa mga magulang na gabayan ang inyong mga anak habang buhay. So, sa kabilang banda, mga anak, makikinig at susunod kayo sa mga magulang habang sila'y nabubuhay din. Naintindihan? Okay, kaya ako naiiyak-iyak nga ako pagka nire-review ko to kasi marami din akong kasalanan sa magulang ko. Naku, rebelding bata din ako nung araw. Mabuti na lang ngayon sa tatay ko bago siya kinuha ng Panginoon, nakahingi ako ng tawad. Nakahingi ako ng tawad dahil kung hindi ko alam kung paano ko gagawin yun ngayon na wala na siya. No? Okay, so parents, first of all, this is your lifelong commitment to the Lord. Okay? Proverbs 22:6, pakibasa ang ating talata. Proverbs 22:6. Sino ba ang mga anak na nandyan ngayon? Pakibasa nyo nga. Brad, mamaya na tayo sa takeaway, Brad. Babasahin muna natin yung Proverbs 22:6. Pakibalik mo muna yung ating Yan, thank you. Oh, sobra. Okay, sino ba yung mga nandyan? Hindi ko makita rito sa aking screen kung sino yung mga... Kasi nasa control mo yung aking nasa control mo ang aking buhay ngayon. Sino pwedeng magbasa? Proverbs 22:6. Tawag niya. Proverbs Very good. 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Nakita niyo yung emphasis? Kailan magsisimula ang training? While your children still a child. So pag mula maliit. Ano yung goal? Hanggang sa pagtanda, hindi na sila bibitaw dyan. So definitely, ang pinapakita dyan, pag matanda na yung anak ninyo, wala na tayo. So that is the idea of your lifelong responsibility. Mula sa pagkabata hanggang sa kanilang pagtanda, ikaw at ang iyong mga ginintoang aral mula sa Panginoon ay hindi na nila makakalimutan. Ganoon naman talaga nangyayari. Kaya lang natin na nare-realize, mga anak, nare-realize yung tunay na value ng magulang kapag nawala na sila. No? Pero habang naandyan pa sila, kung minsan hindi natin pinaparamdam yung value nila. Hindi tayo nakikinig sa mga sinasabi nila. Okay? So always read Proverbs 22:6 and understand it. Doon sa pinakamalalim niya na mensahe, mga kapatid, napakayaman ng verse na yan. At hindi pwedeng hindi ninyo alam yan kasi kahit saan mababasa niyo yan. Magmula kinder hanggang college, mababasa niyo yan sa eskwelahan. Sa mga laylayan ng jeep, nababasa ko nga minsan yan No? Kahit saan, mababasa niyo yan sa internet. Sa tuwing mababasa niyo yan, alalahanin ninyo yung mga magulang ninyo na binigyan ng pananagutan ng Diyos. Na alagaan, pangalagaan, at palakihin kayo sa instruction ng Diyos. Kaya mga magulang, malaki ang ating responsibilidad. Huwag niyo kakalimutan yan. This is your lifelong responsibility. Magmula pagkabata hanggang pagtanda, guide them. No? Let them live under the instruction of God. Okay? Kaya ina-expect natin sa mga magulang, hindi tayo magpapalaki ng mga anak sa prinsipyong napapag-aralan natin sa mundo. Dahil ang utos ng Panginoon sa ilalim ng patnugot at prinsipyo ng Panginoon. So, gamit natin ang mga prinsipyo ng Panginoon, ang salita ng Diyos, sa pagpapalaki ng mga bata hanggang sa huling oras ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Because this verse speaks of parental responsibility in nurturing, enduring faith and wisdom. Paano natin ginagawa yan? By instilling godly values and moral guidance in children from a young age, so they will not depart from it when they get old or time that we pass away.
Kasi maiksi lang ang buhay, aalis at aalis tayo sa mundong ito eh. Yan ang iiwan natin sa kanila. Ang prinsipyo at katuruan ng Panginoon. Okay, so dyan nagtatapos yung ating aralin ngayon. So let me give you the summary mga kapatid dito sa second part ng ating pag-aaral. The discipleship responsibility of parents inside their homes. So tandaan niyo mabuti. First, magsisimula ito with our personal transformation, parents, no? Parents must internalize God's word first. Okay? Dapat alam natin kasi wala tayong ituturo pagka hindi natin alam. Pag hindi natin naiintindihan. So it's not just about reading the word of God, but understanding the word of God. In fact, sabi, internalizing na magsisimula ng personal transformation natin. Kaya sabi ng Bible, yun ang nagpapabago yung makapangyarihang salita ng Diyos. Yun yung magpapabago ng puso ng mga magulang para simulan natin ang pagtuturo ng prinsipyo ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Second, this is our the intentional discipleship. So bahagi ng ating discipleship responsibility, we must be intentional in doing this. No? Sabi ng Bible, diligently teaching. So parents must be diligent and purposeful in teaching the Word of God, the principles of God inside our homes. And thirdly, holistic teaching. Simple lang ibig sabihin nun, sa iba't ibang pamamaraan, sa maraming pamamaraan, ituturo natin sa kanila ang prinsipyo ng Panginoon. That is why parents should integrate spiritual teaching into everyday life. No? You should integrate spiritual teaching into everyday life. And yung katatapos lang natin, we are the primary disciple makers inside our homes. Therefore, parents are the first and most important spiritual leaders for their children. No? And lastly, our lifelong commitment or deep-rooted commitment. The ongoing instruction. Spiritual instruction is an ongoing and lifelong process. So this is our takeaway from this second part of our lesson. Brother Rico, pwede pong pakibasa yung ating takeaway lesson for today? Takeaway, raising our children in the knowledge of God should not be a passive task. It requires intentional effort, a lifestyle of faith, and a long-term commitment to discipline the next generation. Okay, very good. So mga magulang, no? Na narito ngayon, ito po ay isang magandang aral mula sa Panginoon, no? Na dapat nating seryosohin, no? Mahirap magpalaki ng anak, no? Naiintindihan ko po yan kahit wala akong sariling anak. Dahil nagkaroon din naman ako ng sariling pamilya, nakita ko yung hirap ng aking mga magulang, paano kami pinalaki. Kaya naiintindihan ko po yung responsibilidad na mabigat, no? Kaya nga ako, sa mga kabataan ngayon na wala pang, di pa nagpapamilya, I encourage you, wag na kayo magparami ng anak para hindi marami ang responsibilidad. Total, puno naman ang mundo na, tapos na yung utos ng Panginoon na punuin ang mundo. Tapos na, naganap na yon. Pwede na kayo maghinay-hinay. Okay? May niyo bago kayo pumasok sa seryosong relasyon, pag-isipan niyo munang mabuti kung ready na ba ako sa magiging responsibilidad ko sa Panginoon kapag ako'y naging isang magulang na. Kaya huwag padalos-dalos, ha? Mga kabataan. Okay. Our responsibility, no? It's not simple, parents. Sabi ko nga, naiintindihan ko po kayong lahat. Kasi yung requirements medyo mabigat. It must be intentional. There must be a lifestyle of faith and a long-term commitment to discipling the next generation, your children. We're talking about your children. They were the next generation.
Okay, lifestyle of faith, no? Kaya kinakailangan kung gusto nating makitang faithful yung next generation, then pagsumikapan natin na maging faithful sa ating panahon ngayon. And long-term commitment. Long-term commitment. So, yun yung challenge sa atin ng Deuteronomy chapter 6. Be diligent and purposeful in teaching the next generation. So, dyan po nagwawakas ang ating Sunday School. Ngayon, ako naman ang makikinig sa mga aral na inyong natutunan ngayong umaga. And bless our church with the lesson na inilagay ng Panginoon sa inyong kasing-kasing, sa inyong mga puso, no? Okay. Sige, sino gusto mag-share? O kung may question, pwede ng question. Kung gusto niya man mag-share something about your personal na natutunan. Sige, habang may oras pa po tayo. Anybody? We still have 10 minutes more. Sige, Ate Dalia. Si Ate Dalia parang gustong magsimula. Nahihiya lang eh. Sige, Ate Dalia. Last week, Pastor. Sige, meron na. Okay na. May mic na. Ikaw daw. Ikaw daw. Ano siya, no? Open na yan. Ano siya? Ikaw daw. Nag-aantay. Pastor. May gusto ka bang itanong o gustong i-share sa amin na natutunan ngayong mga lesson learned? Tatanong ko lang, Pastor, yung bilang isang ano ba, bilang isang magulang, kasi di ba matagal na rin akong naging single parent eh. Mahirap din kasi mahirap mahirap i-control pagka yung malalaki na yung mga anak mo, kasi di ba mayroon na rin silang sariling pamamaraan baga sa kanilang buhay. di ba, Pasto, parang masasaktan ka na rin, di ba, pagka yung hindi ka na sinusunod, hindi gaya nung nakokontrol pa natin sila nung maliliit pa. Iba ang generation sa ngayon kaysa noon. Kasi sa aming panahon, baga sa parang yung sit-sit lang ng magulang, uwi ka na kaagad. Pero ngayon, masaktan ka muna bago sumunod. Yan lang, Pastor. So ano po yung tanong? Ang tanong ko kung Pastor, Kung mag-aasawa po ba kayo uli? Para, joke. hindi na, wala na sa... Ano po ang ating... Kung pagdating ng panahon, Pastor, meron, baga sa parang... yung hindi na sila makontrol. Wala na tayo bang karapatan mag-control sa kanila dahil nga may sarili na rin silang may kanya-kanya na rin silang pamilya. Sige, Masama ba yung magpapayo tayo sa kanila, yung okay. That is a $1 million question, ano? Kung magsimula tayo, hingi muna tayo ng idea sa mga parents na nandiyan. Brother Rico, ano masasabi mo doon? Wala na bang karapatan ng magulang na pakinggan kapag sila ay malalaki na? Sa akin ng Pastor, no? Sa pangalan mo na magulang ka, ay ikaw ang magulang. May karapatan ka pa rin. May karapatan ka talaga. Kahit malalaki na yung mga anak mo, may mga pamilya na,
ang best advisor daw yung parents eh. Best teacher ang parents. Amen. Amen. Oh. Pero ang may dagdag ko diyan, pastor, nung maliit pa yung bata, yun ang kwan eh, yung root ng kwan ba? Yung training. Oo. Yung bata, maliliit pa, matatakot na siya. Mhm. Iba mo, sabihin mo, oy, may mumu diyan. Matatakot na yung bata eh. So, doon pa lang, umpisahan mo na. Kasi Mhm. pag lumaki ng lumaki yan, naikuan sa isip niya ba? Naitanim Okay. Oo, isip tama. niya na ito pala, kuan, mali pala ang gagawin ko, ito pala ang tama kasi tinatakot na ako ng nanay ko na nandiyan yung Panginoon na tumitingin sa akin, nandiyan, Oo. at saka makasalanan yan. So hanggang sa paglaki ng paglaki yan, pastor, ang isang magandang kuan diyan is hindi ka mapahiya. Oo, Marami ngayong tama. mga magulang na napapahiya sa ano kasi yung social kuan ba? Social influence ng sa mga bata ngayon. May mga Oh, ibang kuan na sila, di ba? Ibang world, ibang tama, tama. kuan na sila. So yung bata kailangan talaga makuan mo, ma-monitor, ma-train, maturuan sa tamang kuan sa Panginoon na sinasabi Okay, sa Biblia. tama. So, salamat, Brother Rico. Sino Thank pa you. ba yung mga parents dyan? Tingnan natin. Sino ba yung nandito sa atin ngayon? I'm sure makaka-relate kayo dyan eh. Lasso. Nandiyan ba si Nurse Camille? Nurse Camille, pwede ba mag-share ka something? Ano ginagawa mo ngayon to raise up your cute baby? Ano nga pangalan ng baby ni Camille? Kalimutan ko na tuloy. Zoha, Pastor. Ha? Zoha. Oh, sige, sige. Mag-share ka nga something kung paano mo sinisimulan habang bata pa yan si ano. Kasi yung lesson natin eh. Training begins while they're still child. Early age, meaning at early age. Sige, Ayun, Pastor. Honestly, sobrang challenging kasi as a new parent, tapos yung generation ngayon, iba na, unlike dati nung mga bata kami, wala kaming TV, wala kaming cellphone, so more on gawaing bahay. So nadidisiplina kami ni mama, pero yung anak ko ngayon, iba na yung baga yung kilos niya, ibang-iba on how we were raised back then sa probinsya, gano'n. Ito, isang sabi lang gustong lumabas, okay. kailangan susundin mo na siya. So, kaming mag-asawa, binibigyan na lang namin siya ng ultimatum na gawin mo muna 'to kasi hindi for example, pagkakain na, pagkagising niya gusto niya kakain na siya agad. Eh, naalala ko nung bata kami, hindi kami puwedeng kumain kasi sabi ni mama, sabi nga ng Lord, 'wag daw pakainin ng tamad. So, sinasabi ko sa kanya yon, bawal kumain kapag hindi ka pa kumikilos. So, ligpitin mo yung higaan mo. Eh, Oh, kahit galit siya, binabato-bato niya lang yung mga unan. So, ayun, okay na yun. Effort na yun sa paningin ko. So, do'n bibigyan ko siya ng gatas, gano'n. Pero challenging lang kasi iba ugali nito eh. Sobrang, ewan ko, maldita ba to? Di ko alam. Hindi naman oo. namin siya pinoprovoke. Kaya parang yung kanina nabanggit po na parents don't provoke your child into anger. Hindi naman kami provoking. I would say soft-spoken naman kaming mag-asawa pagdating sa kanya. Pero siya yung, ewan ko, laging galit. Oh, Ang sige. tapang. So Okay, so yun, pinagpe-pray lang namin sa Lord lagi na tulungan kami ng Lord on how to be the parents we should be para sa batang binigay niya sa amin. okay. So tama yung malaking tulong yung lesson natin ngayon, ano? Na habang maliit pa yan si ano, Joha? Zoha. Oo. So remember no na yung tahanan natin ay gawin nating little church where prayers and scriptures palaging present. Okay? Iba talaga, let's admit, sabi nga ni Brother Rico, iba talaga ang generation ngayon. At alam ng Panginoon yun. Kaya yung mga magulang, let us be wise in handling our homes. No, kasi pag in-apply natin yung disiplina na nilakihan natin ng araw, baka hindi maging effective, ano?
So kinakailangan medyo ano tayo, magsumikap tayo na unawain yung kanilang generation para ma-bridge natin yung gap. Okay? Yun ang naging problema actually ni ate kanina, na naputol yung kanyang seryosong paggagabay sa mga bata. There are certain years or certain part of shield sa buhay ng iyong mga anak na naputol na yung ating discipleship sa kanila. Kaya yun ang wag natin pababayaan mangyari, kasi pag nangyari ayun na, wala na sila sa instruction ng Panginoon. Okay, pero hindi pa naman uli ang lahat. Ang Diyos ay taimtim na nagbibigay ng kahabagan at tulong doon sa mga tapat na humihingi ng karunungan at lakas. Kaya there's still hope, no? Habang tayo nasa Panginoon, mababago pa ang ating pananaw. Mababago pa ang ating pamilya, takbo ng ating pamilya. Kinakailangan lang nating manindigan sa katotohanan. So Ate Camille, remember your responsibility. Say, you are under covenant with God. So, palaki natin ng mahusay, intentional yung ating pagdidisipulo sa ating anak, and so with all the parents. Okay, wala na tayong oras, so I hope na we learned very important lesson today from the Lord. So next week is in your screen. That will be our topic next week, nurturing in the discipline and instruction of the Lord. Okay, yung last part natin is just the introduction of the next topic. Okay? So mga kapatid, palaging magtiwala sa Panginoon. Mahirap man ang ating tasa sa parents, tandaan niyo ang pangako ng Panginoon. Palagi kang nariyan at hindi ka niya iiwanan at hindi ka niya pababayaan. So trust the Lord, stay in faith, no? Manatili sa buhay pananampalataya at palakasin ang pananampalataya sa loob ng ating tahanan. So diyan po tayo magwawakas, and let us request Brother Edward to close us in the word of prayer. Let's pray. Lord God, Heavenly Father, thank you Lord sa malayang oras na ito na naibigay namin ng sarili, Panginoon, sa unang part ng aming pagsamba ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa mga instruction, Panginoon, mga lesson na nagmula sa iyong salita upang turuan kami, Panginoon, sa pagdating ng pagkakataon na meron na kaming responsibility, Panginoon, na maging isang parents, Panginoon, na gumabay, Panginoon, sa mga aming magiging mga anak, Panginoon, ay nalaman namin, Panginoon, ang dapat namin gawin ayon sa pamantayan ng iyong salita, Panginoon. Sa mga parents na narito ngayon, na kami nagpapasalamat din, Panginoon, na narinig nila, Panginoon, ang napaka-concrete na yung salita, Panginoon, na dapat matutunan at maunawaan, Panginoon. At sa malayang pagkakataong ito, ay nagkaroon na naman kami, Panginoon, ng may isa sa buhay, Panginoon, na dadalhin namin, Panginoon, sa bawat pagdaan ng mga araw sa buhay namin, Panginoon. At dali namin to sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Papasalamat kami na ang lesson ito ay hindi lang para sa mga parents, at maging ganoon din para din sa mga children, Panginoon, sa mga anak din, Panginoon, na malalaman kung paano tratuhin ang mga leader ng family, at sa mga parents din na maturuan ng mga anak at magabayan, Panginoon, sa bawat darating na panahon, Panginoon. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, na nariyan ka na, hindi kami pinapabayaan na magkulang sa mga aral at mga matututunan, Panginoon, sa buhay na ito. At ikaw ang aming pinapasalamatan. Sa lahat, salamat din, Panginoon, sa mensaherong mong ginamit upang maituro ito sa aming kalagitnaan.
Maraming salamat po sa iyong kaluwalhatian at ang kapurihan. Ito ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord for this Sunday school. Hope